palakpak po sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah! Handa na po ba ang lahat na magpuri, magpasalamat sa ating Diyos? Amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Panginoon, narito kami upang ikaw ay aming pasalamatan sa lahat ng pagpapalang ibinubuhos mo sa amin. Amen, Lord. Hallelujah. May kapangyarihan na darama sa atin ngayon. Dumadaloy tuwing tayo'y nakatipon. Diyos ng himala, siya lahat ang may likha. Nasa atin ang kanyang pagpapala. Bumubuhos pag-ibig na dalisay, kagalagang tunay, kagalingan at pag-asa. Bumubuhos niyaya niyang dalisay, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. May kapangyarihang nadarama sa atin ngayon. Dumadaloy tuwing tayo'y Nagkatipon. Diyos ng himala, siya lahat ang may likha. Nasa atin ang kanyang pagpapala. Bumubuhos pag-ibig na dalisay, gagalak ang tunay, kagalingan at pag-asa. Bumubuhos niyaya ng dalisay, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. Bumubuhos pag-ibig na dalisay, gagalak ang tunay, kagalingan at pag-asa. Bumubuhos niyaya niyang dalisay, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. Mula sa ating Diyos. Mula sa ating Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah. Patuloy po tayong magpupuri sa ating Panginoon Diyos. Tayo sasayaw. Hallelujah. Magpupuri sa ating Diyos. Hallelujah. Ayun nga po sa awit 133 verse 1 na nagsasabi, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakais at laging sama-sama na magkakapatid. Amen. Hallelujah. Tayo sasayaw, iindak sa ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Halina't sama-sama. Praise the Lord. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama.
sama-sama purihin natin siya. Halina't sama-sama awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak Ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. sumigaw. Yes! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak. Yes! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak. Yes! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak. Yes! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Yes! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak. Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Galak! Sumigaw! Galak! Hallelujah. Oh, hallelujah. Patuloy po natin ating papurihan natin, Diyos. Oh, hallelujah. Ayun nga po sa Psalm 107 verse 1, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails.
All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkness. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have dreamed in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Praise your name. We exalt your name, O God. You're King of kings and the Lord of lords. Praise your holy name. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. To God be the glory.
And now let us bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord, my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His holy name. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and
Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sa iyo ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. You made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. You must also work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai. Praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihan upang ang isang patay ay muling buhayin. Ikaw ang Diyos na humahango o Diyos sa bawat taong Panginoong Hesus na nalugmok sa kahirapan. Dakilang Ama naming nasa langit, Ikaw ang tunay na kumukupkup po sa amin. Dalangin po namin, dakilang Diyos. Hanguin mo po kami, O Diyos, sa pagkalibing namin, O Diyos, sa kawalan ng pananalig po sa iyo. Sa pagkalibing po namin, O Diyos, sa mga pag-iisip, O Diyos, na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoong Hesukristo. Hanguin mo kami, O Diyos, sa mga sandali po na ito, Panginoong Hesukristo, sa mga gawain po namin, O Diyos, na kung saan dakilang Diyos ay hindi nagbibigay ng karangalan sa iyo. Ama naming nasa langit, kalagan mo po kami at dalangin namin ang iyong mga salita na patuloy magpapalaya sa amin. Ang mga salita mo, Diyos, na patuloy, Ama, magbibigay ng liwanag sa amin upang kami makalaya sa kadiliman, ay salitang dalangin namin, dakilang Diyos, patuloy mong ihayag sa amin sa hapon pong ito. Samahan mo kami, O Diyos, sa aming pagtitipon. At sa pagtitipon na ito, dakilang Diyos, dalangin po namin, patuloy maparangalan ang iyong pangalan. At dalangin namin, dakilang Diyos, ang patuloy mong pagtugon at pagkakaloob ng aming mga kahilingan sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Diyos natin, Diyos na mag-ibig.
ang Panginoon. Glory to God. At pakinggan natin ang salita ng Diyos buhat po sa aklat ni Propeta Isayas. Kabanata po ay 6 na po at talata ay 22. Maliit mang lipi, iyang iyong angkan, magiging dakila. Gagawin ko kayong malakas na bansa. Mangyayari ito sa takdang panahon. Pagkat akong si Yahweh ang nagsasalita, ang sasagawa. Ito ang salita ng Diyos. Salamat. Purihin natin ang Panginoon, malakas na papuri po sa Diyos. Sa Kanya lahat ang kapurihan pong iyan, ang mga palakpak na papuring iyan para sa ating Panginoong Hesukristo. Patuloy pong maging kagalakan iyan ng Diyos, maging kaluguran sa hapon pong ito ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Ang sabi po dito sa ating binasa, uulitin ko po, maliit mang lipi, iyang iyong angkan, magiging dakila. Gagawin ko kayong malakas na bansa. Mangyayari ito sa takdang panahon, pagkat akong si Yahweh na nagsasalita ang magsasagawa. Sinong naniniwala na sa araw po nito ay ang kanya mga kahilingan ay pagkakaloob ng Diyos? Amen. Naniniwala po kayo? Lahat ng naniniwala po ay pwede nang maupo. Muli po isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at niloob niya na naman ang araw po na ito na tayo po sa dako na to ay magkatipon o sama-samang lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At sa araw na to ay patuloy natin ay kamtan ang biyaya ng kalakasan upang patuloy tayo makapagpurit, makapanambahan sa ating buhay at makapangyarihang Diyos tulad po ng kanyang nais na ang sabi niya lahat ng may buhay ay magpuri sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? At salamat po sa biyaya na yan na kung saan patuloy natin na iaalay sa Kanya sa hapon po nito ang papuri na Kanyang ninanais gawin po natin. Amen? Ang sabi po sa ating binasa ay ang sabi po diyan, sa takdang panahon mangyayari ito sapagkat ang sabi niya, ang Diyos na nagsasabi nito, ang siya ring Diyos na magsasagawa. Amen? Ang sabi sa aklat ng Bilang, Kabanata 23, talata po ay 11, ang sabi po, ang Diyos ay hindi tulad ng tao. Amen? Ang Diyos ay hindi sinungaling. Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Kapag ipinangako ng Diyos, tutuparin niya. Amen. Palakpakan natin ang ating Jesucristo. Kaya ang lahat ng pangakong nakasulat diyan sa aklat ni Propeta Isaias sa kabanata po 6 na po, lahat pong pangako po diyan, ang sabi po, mangyayari po yan sa takdang panahon. Amen? Dahil ang Diyos na nangako niyan, ang siya ring magsasagawa ng lahat pong ito. Maliit ang sabi niya na bayan na angkan iyan, pero ang sabi niya, gagawin kong dakila at gagawin kong malakas na bansa. Amen? Dito'y pinapakita po ng Diyos na walang mahirap sa Diyos. Amen. Amen? Walang mahirap sa Diyos. Maliit ka man, pero kapag ang Diyos ang kumilos, ang sabi ng Diyos, yung maliit ay magiging dakila. Amen. Amen? Gaano ka man kaliit sa paningin ng tao sa paligid mo, pero ang sabi po ng Diyos, kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay mo, magiging dakila ka sa kanilang paningin. Amen. Maging mahina ka man sa paningin ng mga tao sa paligid mo, pero kapag sinabi po ng Diyos na siya ang kasama mo, ang sabi po ng Diyos, sige kang malakas kaysa kanila. Amen?
Makikita nila ang tagumpay na darating sa buhay mo kapag ang Diyos ang ating kasama sa buhay po natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa unang aklat ng Kronika, kabanata po ay 4 at talata po ay 9, ang sabi po rito ay ang ganito: si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang itinawag sa kanya sapagkat ito ang wika ng kanyang ina. Ipinanganak ko siya sa gitna ng hapis. Ngunit tumawag si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain. Ilayo ninyo ako sa kapahamakan para hindi ako maghirap. At ipinagkaloob naman ng Diyos ang kanyang kahilingan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Dahil po siya ay isang mahina sa kaniyang mga kapatid, siya ang pinakamahina, pero ang sabi po, si Jabez po ay tumawag po sa Diyos. Amen? Na ang sabi po, tulungan siya ng Diyos, palawakin ang kanyang mga nasasakupan, ang kanyang ari-arian, at ang sabi po diyan, ilayo siya ng Diyos sa kahirapan, sa anumang kapahamakan, nang sa ganon ay huwag maghirap ang kanyang buhay. At ang sabi po, ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Sabihin mo sa katabi mo, sister, ito ang takdang oras na ang dalangin mo ay tutugunin ng Diyos. Sino naniniwala? Purihin natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri po sa Diyos. Naniniwala ba kayo na ito ang takdang oras, ito ang araw na tutugunin ng Diyos ang iyong dalangin? Sa natin, paano iyan mangyayari sa araw na ito? Mangyayari kaya iyan sa araw na ito? Ang sabi kanina sa Ebanghelyo na binasa po natin, pinaliwanag ni Father Raja po, ang sabi niya kay Marta ng ating Penso Kristo, ang sabi niya, di ba sinabi ko sa iyo, kung mananalig ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Amen. Nais mo ba maranasan sa araw nito kung gaano kadakila ang Diyos? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos sa araw po nito. May gagawin po siya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kung paano niya tinugon ang dalangin ng tao na to na si Jabez po, tutugunan niya rin ang ating kahilingan. Kayo po ba may kahilingan sa Panginoon? Naalala niyo pa ba yung ating pinag-aralan noong nakaraang linggo? Di po ba maganda yon? O, basta maganda. Amen. Pagpalain po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pinalakay nung nakaraang linggo ay tungkol doon sa bulag. Si Bartimeo, yung bulag, na ang bulag ay tumatawag pero hindi nakakalapit. Amen. Tinanaw natin na madalas tayo po ay tumatawag lang kay Lord pero hindi nakakalapit dahil nananatili tayo sa kadiliman. Amen. Pero si Bartimeo nung oras na yan, tumawag po siya sa ating Panginoon. At pagkatapos tumawag, pinalapit siya ng ating Panginoong Hesukristo. At nung siya'y lumapit sa Panginoon, nakamta ni Bartimeo ng bulag na iyon ang tunay na liwanag. Amen? Kaya makakamtan lang natin ang kahilingan natin sa Diyos, hindi lang kung tayo po ay tumatawag, kundi mahalaga ay lumalapit tayo sa Kanya. Amen? Dahil ang taong lumalapit sa Panginoon, lumalayo sa kadiliman. Iniiwan kung anong dilim, mayroon sa buhay niya, amen, para makalapit sa Panginoon. Kanina, sa Ebanghelyo po natin na pinakinggan, di po ba nakalibing si Lazaro? Di ba madilim yun? Yung kanyang kinaroroonan. Kung hindi siya lumabas doon, hindi siya makakakita ng liwanag. Amen? Pero bakit siya nakalabas buhat doon sa kadiliman? Kasi merong tinig
na tumawag. Amen? Amen. Kaya nung dinggi niya yung tinig na to, nung pakinggan niya at sundin yung tawag na yon, nung sa'y nakalabas doon sa libingan at nakita niya ang tunay na liwanag. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. At sa araw na ito, yan ang nais ng Panginoon. Yung liwanag na yan na kung saan maghahayag ng kadikalaan ng Diyos, ang nais ng Diyos, makita natin, matanaw natin, maranasan natin ngayon sa ating pagparito sa gawain po ng ating Panginoong Hesukristo. At sa araw na ito, mga kapatid, ay mangyayari sa araw na ito ang ating mga kahilingan sa Kanya. Amen? Paano kaya mangyayari yan? Ang sabi po, sa oras na sinabi ni Jesus, tiyak mangyayari. Amen. Amen? Sa oras na yan ay sinabi ng Panginoong Hesukristo, at kung ano mang sinabi ng ating Panginoong Hesus at iyong pinaniniwalaan, yan ay mangyayari sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo po ni San Mateo, may sinabi po dito ang ating Panginoong Hesus sa talata po sa kabanata po 21 at talata po ay 18, ipinapakita po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo po yung mga salita ng ating Jesucristo kung paano po ito nagaganap o nangyayari, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Ang sabi po, kinaumagahan habang pabalik na si Jesus sa lungsod, siya'y nagutom. Nakakita siya ng isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan ito. Ngunit wala siyang natagpuan kundi mga dahon. Kaya sinabi niya sa puno ng igos, hindi ka na mamumunga kailanman. At pagdakay na tuyo ito. Nakita ito ng mga alagad at namangha sila. Paano natuyo agad ang puno ng igos? Nakita po natin yung pangyayaring iyon. Sabi sa Ebanghelyo, nung oras na yan, nung sabihin ng Panginoong Hesus, na ang puno ng igos ay, sabi po, hindi na siya mamumunga pa. At matapos sabihin niya ng Panginoong Hesus, ang puno na yon ay natuyo. Sabi ng mga alagad, paano nangyari yon? Nagtaka sila kung paano nangyari iyon na ang puno na yon ay agad na natuyo. Pero bakit nangyari po yon? Dahil sinabi ni Jesus. Amen. Amen. Nung sabihin po ng Diyos, magkaroon ng ganito, naganap ba o hindi? Naganap. Amen. Pangalawa po, sinabi po dito, sa aklat po, sa Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata po ay 4, at talata po ay 35, ipinapahayag po ang ganito. Kinagabihan sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangka. Kinalulanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Nung sabihin ng Panginoong Jesus, yung sandali na yan, sa unos, tigil. Tumigil ang unos. Amen. Amen. Ang sabi ng Panginoong Jesus, unos, tigil. Tumigil ang unos pagkasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang unos meron sa buhay nyo?
Meron ba kayong mga nararanasan na unos sa buhay nyo? Mga unos sa inyong hanap buhay. Unos doon po sa inyong mga mahal sa buhay. Unos ng karamdaman na ating nararanasan sa ating sarili. Amen. Mga kapatid, nung utusan ng Panginoong Hesus, yung unos po na yon agad tumigil. Amen. Yung salita na ito ng Panginoong Hesus na sinabi niya nung oras na sila ng mga alagad ay nasa dagat at ito'y naganap, ngayon yung salita na iyan ay naririnig po natin. Yung salitang unos tumigil ka, salitang naririnig natin ngayon. Kaya kung anumang unos meron sa buhay mo ngayon, at naririnig mo yung sinabi ni Jesus na yung unos na yan ay tumigil, lahat yan ngayon mawawala sa buhay mo. Lahat yan ay mapapawi sa buhay mo. Amen. Ito yung salita ng Diyos ngayon ay pinaparating po sa atin. Kung paano yung unos na yon na sinabi niya, ang unos na yon ay tumigil, ito rin ngayon ang pinaparating sa atin ng Panginoong Hesus. Anumang suliranin meron ka sa buhay, na tila'y unos na dinaranas mo sa buhay mo ngayon, mga kapatid, isa lang ang sinasabi ng Panginoon ngayon, ang unos na yan sa buhay mo ay tumigil na. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung paniniwalaan mo ito, anumang laki ng problema meron ka ngayon, mga kapatid, ang problema na yan sa buhay mo ay mapapawi iyan sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang salitang ipinaparating sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. No, kung aangkinin mo lang ang salita na ito ay para sa iyo, mga kapatid. Salita ito ng Panginoong Hesus para po sa iyo na kung paano tumigil ang hangin, tumahimik ang dagat nung utusan ng Panginoong Hesus. Ganon ng Panginoong Jesucristo. Ganon mo angkinin ng unos meron sa buhay mo ang pinatitigil ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 4 at talata po ay 20 o 50. May sinasabi po dito ang ating Panginoon. Ito po yung ipinaparating niya po sa atin. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapon, mag-aalauna ng hapon. Tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Amen. Ang sabi po, yung oras din mismong sabihin ng Panginoong Jesus, sa tao po na ito na ang kanyang anak, sa isang pinuno na ang kanyang anak ay naghihingalo, na kung saan nilapit niya sa Panginoong Jesus, nais isama ang Panginoong Jesucristo sa kanilang bahay para ipagalingin. Subalit ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi na ako sasama sa iyo, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Nung sabihin po iyan ng Panginoon sa taong iyon, hindi na siya nagpumilit na kung saan isama pa si Jesus bagkos pinaniwalaan niya ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Umuwi na siya, nataglay na kung saan pinaniwalaan niya ang sinabi ng Panginoon. At habang daan, sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at ibinalita na ang kanyang anak ay magaling na. Amen. Nung tanungin ng taong ito kung anong oras gumaling ang kanyang anak, kung anong oras sinabi ni Kristo, nangyari sa buhay ng kanyang anak. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, sister,
Sa oras na ito, tinugunan ng Diyos ang kahilingan mo. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoong Jesus. Amen. Kung yan ay iyong pinaniniwalaan tulad ng amang ito, mga kapatid, nangyari na ngayon ang kahilingan mo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang sabi nga, kanina ni Father, ayon sa Ebanghelyo, ang sabi ng Panginoong Jesus kay Marta, pinaniniwalaan mo ba ito? Ang sabi po ng Panginoong Jesus, makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Amen. Wala tayong ibang inaasahan kundi siya po lamang. Amen. Maraming suliranin marating sa buhay po natin. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, mga suliranin na minsan hindi natin alam kung paano natin haharapin. Amen. Pero nakikita natin sa buhay natin ang pagkilos ng Diyos. Amen. Kahapon maraming patutuo sa gawain na hindi nila alam kung paano haharapin ang mga kanilang mga problema, suliranin, pero nagtataka din naman sila, bakit hindi naman nagkukulang? Amen. May dumarating, hindi man nila alam kung paano harapin, pero may dumarating para matugunan ang kanilang pangangailangan. Amen. Na wala silang ibang isinisigaw, tapat ang Diyos. Amen. Amen. Tapat ang Diyos. Na yung mga biyayang iyon, isa lang ang kanilang kinikilala na pinagmumulan ng lahat ng iyon, kundi ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya ito ang nais ng Panginoon. Kung sinabi po dito sa Ebanghelyo kanina o sa salita ni Propeta Isaias na darating ang takdang panahon, mangyayari ang lahat nito sapagkat ang Diyos na nagsabi nito, siya rin ang magsasagawa. Amen? Mga kapatid, sa Panginoong Jesus, manalig ka na ang panahon na yan, yung takdang panahon na yan, yung matagal mo nang hinihiling sa ating Panginoong Kristo, ito na ang panahon. Ito na ang oras na kung saan yan ay gagawin ng Diyos sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah! Kailan yung takdang panahon na iyan? Kailan yung takdang oras na iyan, mga kapatid? Ang sabi ang takdang oras kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Amen. Amen. Ang takdang oras kapag lumapit ka sa Kanya. Amen. Ang takdang oras, ang tamang panahon, para yan ay ibigay sa atin ng Diyos, para yan ang mangyari po sa ating kapatid sa araw na ito. Ang sabi po, kapag tayo po ay lumapit sa ating Diyos. Ulitin ko po sa Hebreo chapter 4 verse 16, ang sabi po roon, huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos sapagkat doon kakamtan natin ang habag sa panahon na kailangan natin ito. Amen? Tinitiyak po iyan ng Diyos. Amen? Tinitiyak po iyan ng Diyos na kapag tayo lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, kakamtan natin ang habag. Hindi kabiguan po iyon. Amen? Kapag sinabing habag ng Diyos, tiyak na gagawin ng Diyos, tiyak yung pagmamahal meron ang Diyos, ay ipaparanas siya sa iyo kapag tayo po ay lumapit po sa Kanya. Hindi tayo, sige palakpakan nyo, papurihan yung ating Panginoong Jesus. Hindi tayo tatawagan ng Diyos na lumapit sa Kanya sa oras na sabi niya kapag kayo may suliranin, kapag kayo may pinapasan sa buhay, may kabigatan na nararanasan, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yung kapahingahan ay alam natin, tulong na inaasahan natin sa Diyos. Amen? Yung magagawa ng Diyos sa buhay natin, yan ang nakapagbibigay sa atin, yan ang ating inaasahan na makapagbibigay sa atin ng kapahingahan. At alam po natin mga kapatid, tunay na kapahingahan yan sapagkat ang hindi magagawa sa atin ng tao, tunay magagawa po sa atin ng Diyos. Kaya sabi po lagi ni San Pablo, ayon kay San Pablo, ang sabi niya, ang tulong ng Diyos ay sapat sa aking pangangailangan. Kung kailan ako mahina, saka ako pinalalakas ng Diyos.
Amen? Kaya hindi tayo aanyayahan ng Diyos na lumapit po sa Kanya kung alam ng Diyos na hindi niya kayang ibigay ang ating pangangailangan. Pero ang sabi ng Diyos, tinitiyak niya lang kapag sinabi niya, siya ang magsasagawa. Amen? At ang pagsasagawa ng Diyos na yan sa buhay natin, ng Kanya mga ipinangako sa atin, ang takdang oras niyan para yan ay maranasan natin, ay ang oras kapag tayo lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dito po, sa Ebanghelyo kanina ni San Juan, ang sabi po, ang lumapit po dito ay ang Ama. Ang sabi ng Ama, ang kanyang anak ay naghihingalo, agaw buhay, kaya gusto niyang isama ang Panginoong Hesus sa kanilang tahanan. Hindi kasama ng Ama yung kanyang anak, kundi yung Ama ang lumapit para mamagitan para sa ating Panginoong Kristo para sa kanyang anak na nangangailangan ng tulong. Yung Kananeya na minsan ang kanyang anak ay inaalihan ng masamang espiritu, lumapit din sa Panginoong Hesus at tumawag sa Panginoong Kristo na sabi niya, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At pangalawang lapit niya, nagpatira pa, sabi niya, Panginoon, tulungan niyo po ako. At sa bandang hulihan, sabi po ng babae, nung sabihin siya'y tuta, sabi niya, tunay nga po, Panginoon. Yung babae po, yung lumapit nito, hindi niya kasama po yung kanyang anak na lumapit. Pero nung lumapit po yung babaeng ito sa ating Panginoong Kristo, tulad ng ama na ito, na lumapit po para din sa kanyang anak, yung kanilang kahilingan ay ibinigay ng Diyos. Amen? Yung kanilang kahilingan, hindi para po yun sa kanilang sarili, kundi para po doon sa kanilang mga mahal sa buhay na hindi man nakakalapit po sa Diyos, subalit dahil merong taong naglalapit sa kanila sa Diyos. Amen. Para hilingin po sa Diyos yung nararapat na pagpapala po para sa kanila, yung pagpapalang iyan ay nakamtan ng kanilang mga mahal sa buhay. Amen. Nakamtan ng kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng tao po na lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Lumalapit sa ng mahabaging Diyos. Sino po dito may suliranin sa kanyang mga mahal sa buhay? Suliranin sa asawa. Suliranin sa anak. Diba? Pag nabanggit yung suliranin sa asawa, ang saya-saya nyo. Ayan. Na kung saan mga kapatid, alam po natin na mga suliranin na kapag tayo nalalayo minsan sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Pero kahit dumaraan ng mga ganong suliranin, pa rin. Amen? Patuloy pa rin na ipinaglalaban yung para pa rin sa kanilang kapakanan. Amen? Hindi nagsasawa na kung saan ay pagsumikapan pa rin na kung ano yung makakabuti ay patuloy pa rin maibigay sa kanila. Amen? Pero yung suliranin ba na yan, minsan ang isang suliranin po natin, nagpapakahirap tayo dito, pero minsan ay para wala bagang magandang na napupuntahan yung ating pagpapakahirap dito kasi minsan hindi pinahahalagahan para lang minsan winawaldas po, di po ba? Minsan ang mga suliranin po natin, mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, na kung saan ay pinaghirapan mo na, ngayon, pasanin mo pa din. Maraming suliranin na kung saan dala-dala sa atin ang ating mga mahal sa buhay. Yan po yung ating mga mahal sa buhay na kung saan ay masasabi natin, pinagtitiisan natin. Amen? Pinagtitiisan na minsan mga kapatid, yan sila yung wala nang ginawa kundi perwisyo. Pero dahil mahal mo, pinagtitiisan mo pa rin. Amen? Pero naniniwala ba kayo na yung mga kalalagayan ng ating mga mahal sa buhay na minsan ay tila bagay ay nagiging suliranin para sa atin, alalahanin para sa atin, o pangkabigatan para po sa atin,
Naniniwala ba kayo na sa araw na ito kaya silang baguhin ng Diyos? Amen. Sinong naniniwala? Answered prayer ka. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng Panginoon dito kanina sa binasa natin, ang sabi niya sa Ama, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Amen? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa babaeng Kananeya na minsan tinawag na tuta, nung siya po'y pinakita niya yung kanyang pananalig po sa ating Panginoong Jesucristo, nang sabi niya, kahit ang mga tuta man ay umaasa ng pagpapala na nahuhulog sa hapag ng kanilang Panginoon. Nung marinig po yun ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya sa babaeng Kananeya, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Amen? Yung salita na ito ngayon, kapatid, ng ating Jesucristo sa mga taong lumapit sa Kanya para ipanalangin yung kanilang mga mahal sa buhay, yung salitang umuwi ka na, magaling ng iyong anak, umuwi ka na, tinugon ko na ang iyong kahilingan, yung salita na ito, ipinaparating sa iyo ngayon ng Panginoong Jesucristo. Amen. Na ang hinihiling mo para sa kanila ngayon ay binigay na ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng paglapit mo sa Kanya ngayon. Amen? Sabihin mo, Lord, salamat. Lord, salamat. Amen. Amen. Tinugunan ng ating Panginoong Jesucristo. Maalala ko po yung sharing ng isa po nating kapatid. Alam mo, sabi niya, Brad, yung asawa ko na yan. Napangasawa ko yan, pero hindi ko alam kung bakit yan napangasawa ko. Sabi niya. Kaklase ko yan. Ang sabi niya, magkaklase na kami noon. Sabi niya, nung kaklase ko yan, talagang masasabi ko, Brad, na kung saan ay pagdating sa kabubuhan, bubuyan. Ganon yung salita niya. Ano? Ganon yung salita niya. Pero sabi ko, isa gandang lalaki ba naman yan, hindi mo magugustuhin yan. Ano? Pero ang sabi niya po, mga kapatid, kaya dahil yung ganyang asawa niya, talagang hindi nag-a-apply ng trabaho. Parang takot. Takot. Dahil nga, parang yung tingin niya sa sarili niya, hindi niya kaya. Pero alam niyo po, mga kapatid, sa ating Panginoon, hindi siya nagsawang ipanalangin yung asawa niya. Nabigyan ng lakas ng loob. Tapang. Para makatuwang niya naman kaysa siya lang laging kumakayod. Pero alam niyo po, yung asawa niya isang minsan ay nag-apply mag-abroad. Hindi niya akalain, pagdating sa abroad po, siya ang nagpapatakbo ng isang kumpanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya, Brad, hindi ako maniwala na kung saan marating iyon ng asawa ko. Magkaroon siya ng ganong kataas na katungkulan nung siya po'y ng ibang bansa. Kasi kilala ko siya kahit siya wala siyang tiwala sa sarili niya. Pero dahil may lumalapit kay Lord at umaasa sa magagawa ng Diyos. Amen. Para sa kanilang mga mahal sa buhay, may Diyos na nagbabago sa buhay ng tao. May Diyos na nagbabago sa ating mga mahal sa buhay upang ang ating mga mahal sa buhay ay magiging pagpapala sa buhay po natin. Amen. Kaya lahat ng dalangin nyo ngayon para po sa inyong mga mahal sa buhay, ang sabi ng Panginoong Hesus, tinugon ko na. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil po may naglapit sa kanila sa ating Panginoong Hesukristo, kaya yung biyaya na kung saan nararapat po para sa kanila ay dumadaloy sa buhay nila sa pamamagitan ng mga taong natututong lumapit sa Diyos. Amen? Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata po ay 5 at talata po ay 25, ito pong ipinapahayag o talata 27, sinasabi po ang ganito, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Papurihan natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri po sa Diyos. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. Hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Amen. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya.
Purihin natin ang Panginoong Hesus. Ito po yung babae na 12 taon nang dinudugo. May narinig siya tungkol kay Jesus. Nung siya may narinig tungkol kay Jesus, sinikap ng babaeng ito na makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sa tingin niyo po, ano ang narinig ng babae tungkol kay Jesus na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para na kung saan makipagsiksikan at maabot ang ating Panginoong Hesukristo o lubos na makalapit sa ating Panginoong Jesus? Ano kaya yung narinig niya tungkol kay Jesus? Siguro, narinig ng babaeng ito, wala pang lumalapit kay Kristo na hindi answered prayer. Amen? Na hindi tinutugon ni Kristo ang kanyang kahilingan. Kung yan ang maririnig mo mga kapatid, siguro naman kahit mahina ka na, sisikapin mong lumapit sa Panginoong Hesus. At ganito po yung babae na ito. Mahina na yung babae po na ito, pero nung makarinig siya tungkol sa mga nangyayari sa buhay ng mga taong lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo, kahit po siya nangihina na sa taglay niyang karamdaman, sinikap niya pa rin makalapit sa ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung pagpapala, yung kagalingan na kanyang ninanais sa buhay niya, na kung saan nilapitan niya na ang maraming manggagamot, naubos na yung kanyang kayamanan sa pagpapagamot, hindi pa siya gumagaling mga kapatid. Subalit nung sandali na yan, nung marinig niya ang usap-usapan ng mga tao tungkol sa kabutihang ginagawa ni Hesukristo, kahit mahina na siya, sinikap niyang makalapit sa ating Panginoon. Amen? At yung habag na pangako ng Panginoong Hesus, nakakamta natin ang habag sa panahon tayo'y lalapit po sa ating Panginoong Kristo, nung maabot niya at mahipo ang ating Panginoong Hesus, ang babaeng ito ay gumaling sa kanyang karamdaman. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi ko po alam kung ano ang inyong hinihiling ngayon. Amen. Ang sabi lang ng babae na ito sa kanyang sarili, mahipo ko lang si Jesus, gagaling ako. Gagaling ako. Bago kayo umalis sa inyong pinanggalingan, papunta po rito, alam ko kung ano ang nasa isip nyo. Ang nasa isip nyo, pagdating nyo dito, itong araw na to, pagdala nyo sa gawain ni El Shaddai ngayon, answered prayer kayo. Amen. Amen. Nasa puso't isip nyo na kapag kayo nakadalo ngayon, makarating po dito sa gawain ngayon, itong araw ng Sabado mga kapatid, answered prayer kayo. Ipagkakaloob ng Diyos ang inyong kahilingan. Amen. At yamang nakarating ka ngayon, amen. Yamang nakarating ka ngayon mga kapatid, ang kahilingan mong iyan mangyayari sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ipagkakaloob sa iyo iyan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko alam kung ano iyan. Amen. Pero kayang ibigay sa iyo ng Diyos sa araw na ito. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maalala ko po ulitin ko po yung isang prayer partner na kapatid ng prayer partner, kamag-anak, na inatake kasi nag-aaway sila ng kanyang anak. Ngayon, ando doon kami sa isang compound po, doon sa compound po nila, tapos yung kanyang kapatid at yung anak nag-aaway. Kami naman, nag-aaral kami ng mga disciple po roon. Kasama ko pa po noon si Brother Rex. Ako yung unang nagtuturo sa mga workers o sa mga disciple. Pagkatapos kung magsalita si Brother Rex. So matapos na akong magsalita, ang sabi nung isang prayer partner na workers, lahat puntahan natin yung kapatid ko, i-pray over mo. Nung puntahan namin, naku po, urong na yung dila, tabingi na yung mukha, tirik na yung mata, tapos hindi na makakagalaw, naninigas na yung katawan. Sabi ko, inatake ito. Nung makita ko, gusto kong sabihin, takbo niyo sa ospital. Totoo po yun. Yun ang nasa isip ko po. Pero ang sabi po nila, Brad, ipanalangin mo.
Nanalangin po ako. Pinapanalangin ko po yun, mga kapatid. Pero matagal, siguro 15 minutes ng panalangin, wala pang nangyayari. Totoo po yan, parang ako gusto kong sumuko, parang gusto ko nang magsalita na itakbo na sa ospital. Pero nung makita ko yung mga mahal niya sa buhay sa paligid, na talagang umaasang pagagalingin ng Diyos, tuloy-tuloy akong nanalangin. Tuloy-tuloy akong nanalangin at gumalaw. Gumalaw po siya, bumalik yung mukha, at nakapagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Normal. Bumalik sa normal lahat, mga kapatid, sa ating Penso Kristo. Nung maayos na, nagbati-bati na. Nagkasundo-sundo na, at ang sabi nung isang anak, dalhin natin sa ospital. Dinala sa ospital para masuri lahat. Nung ikwento sa doktor kung paano nangyari, ang sabi ng doktor, inatake sa puso. Kaya kinakailangan dumaan siya sa ganitong pagsusuri para malaman, baka may mga bumara pang dugo sa utak, ang lahat-lahat, pero nung suriin, walang nakitang kapansanan. Na doon ko nakita, kapag lubos na manalig sa Panginoong Hesus, ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Kapag tayo lubusan nagtiwala sa ating Penso Kristo, kaya niyang ibigay ang ating kahilingan. Huwag kayo masiraan ng loob. Amen. Ano mang problema hinaharap niyo, huwag kayo masiraan ng loob. Isa lang sinasabi ng Panginoong Hesus, huwag ka lang mag-atubiling lumapit. Huwag ka lang mag-atubiling lumapit. Handa niyang tugunin ang ating mga dalangin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Kailan po mangyayari po iyan? Kailan magaganap iyan? Kailan yung takdang oras, yung takdang panahon na gagawin iyan ng Panginoon? Mangyayari po iyan sa oras na tayo'y sinunod ang kanyang sinabi. Amen. Kapag sinunod natin yung kanyang sinabi, mangyayari po iyan sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Juan, kabanata po ay 9, at talata po, mga kapatid, at ang talata po ay 8 hanggang 12, ito po ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan. Ito yung ebanghelyo po nung nakaraan. Sumagot ang ilan. Iyan nga. Hindi, kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloy at maghilamos. Kaya't pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Purihin natin ang ating Panginoon. Ang sabi po diyan, gumawa ang Panginoong Hesus ng putik at ipinahid sa kanyang mata at tinutusan siya ng Panginoong Hesus na sabi, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Anong ginawa ng bulag? Sumunod. Kung anong sinabi ni Jesus, ginawa. Amen. Nung gawin niya yung ipinagagawa ng Panginoong Hesus, gumaling ba siya? Gumaling ba siya? Kaya kung anong sinabi ni Jesus ngayon, kapag ginawa mo, mangyayari sa buhay mo. Amen. Yan ang takdang oras na kung saan magaganap sa buhay mo ang kahilingan mo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Isang umaga, nung ang mga lingkod alagad ng Panginoong Hesus galing sa pangingisda, ayon po sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata 21, ang Panginoon nasa pangpang, at ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, may huli ba kayo? Sabi nila, wala. Ang sabi ng Panginoong Hesus,
ihulog nyo sa kanang bahagi ng bangka ang mga lambat at makakahuli kayo ng isda. Anong ginawa nila? Inihulog. Amen? Nung ihulog nila yung malambat sa sinabi ng Panginoon Hesus sa gawing kanan ng bangka, nung hilain nila yung lambat, mga kapatid, halos po hindi nila kayang hilain sa bigat at sa dami ng huling isda. Bakit sila nakahuli ng isda? Dahil sinabi ni Jesus. At yung sinabi ni Jesus, ginawa nila. Amen. Minsan, mga kapatid, may sinasabi ang Panginoong Hesus na yun ang susi para na kung saan yung ating hinihiling sa Kanya makamtan natin. Ang problema lang, hindi natin ginagawa. Amen. Halimbawa, ito pong sinabi ng Panginoong Hesus. Sa Ebanghelyo po ni San Lucas, may sinabi ang Panginoong Hesukristo sa talata po ay 6 at talata po 37, ipinapahayag po dito sa Ebanghelyo po ni San Lucas ay ang ganito, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos. Bago po yung salitang magbigay kayo at kayo ibibigyan ng Diyos, anong tinutukoy po dito ng Panginoong Hesus? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, huwag kayong humatol, huwag kayong magparusa, magpatawad kayo. Sabi ng Panginoong Hesukristo, kung anong kabutihang ginagawa mo sa iyong kapwa, sukatan din ang kabutihang gagawin sa iyo ng Diyos. Amen? Sige, palakpakan niyo po ang Panginoong Hesus. Ang sabi ko nga, nung nakaraan, dito na tayo sa gawain ng Panginoon, tumatawag tayo at handa namang ibigay ng Panginoong Hesus yung ating kahilingan, pero hindi natin nakakamtan kasi hindi tayo lumalapit. Amen? At ang isang palatandaan na tayo hindi nakakalapit pero nakakatawag tayo sa Panginoong Hesukristo, ang isa pong palatandaan po diyan ay hindi tayo umaalis sa kadiliman. Ibig sabihin, hindi mo kayang iwan yung dapat iwan na nais ng Lord iwan natin. Na habang hindi natin yun iniiwan, hanggang tawag lang, wala pang paglapit. Ano po yung pinakamasamang gawain ng tao sa tingin ng Diyos? Gusto niyong malaman? Sinong gustong malaman? Taas ang kamay. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 18 at talata po ay 32. Ito po ang sinasabi, mga kapatid. Kaya ipinatawag siya ng hari, ikaw napakasama mo. Narinig niyo po yung salitang, ikaw napakasama mo? Gusto ko makita niyo kung anong dahilan ba't sinabi yon ng hari sa taong iyon. Ito ang dahilan. Lumapit siya, ayon sa talinghaga, mayroon siyang utang na 10 milyon. Ang sabi ng hari, ipagbili siya, ipagbili yung kanyang asawa at mga anak, pati yung ari-arian niya. Pero ang ginawa ng taong ito, nagmakaawa sa hari. Ang sabi niya, pagbigyan niyo ako ng pagkakataon at babayaran ko kayo. Pinatawad siya at pinahayo na, pinaalis na. Nung makita niya yung kanyang kapwa lingkod na may utang sa kanya ng 500 piso, sinunggaban niya, sinakal niya. Nagmakaawa, nabigyan siya ng pagkakataon at babayaran niya yung utang. Pero ang ginawa niya, ipinakulong niya. Amen. Pinakulong. Nung dumating yung makita ito ng mga marites sa paligid, isinumbong nila sa hari. Kaya nakarating sa hari yung ginawa nung hindi maganda.
Ipinatawag niya yung tao. Tingnan niyo po. Ipinatawag niya yung tao. Ulitin ko po, kaya't ipinatawag siya ng hari, at ang sabi ng hari, ikaw napakasama mo. Ano yung ginawa niya? Hindi siya nagpatawad. Pangalawa, nagparusa siya. Kita niyo po yun? Akala natin minsan yung hindi pagpapatawad, parang normal lang na ginagawa natin. Bukas ba puso nyo ngayon? Sana kung may bato dyan, maalis yan. Hindi po nagbibiro ang Diyos sa salitang napakasama mo. Ang napakasamang tao sa paningin ng Diyos, taong hindi marunong magpatawad. Amen. Dahil ang sabi ng Diyos, pinatawad kita. Nahabag ako sa iyo, di ba dapat ka rin magpatawad at mahabag sa kapwa mo? Ang pinakamasama sa paningin ng Diyos ay yung ikaw ay nagpaparusa sa kapwa mo. Amen. Dapat maging bukas ang puso natin dito. Na minsan mas gusto nating alagaan ang galit sa puso po natin na kung saan siyang nagiging dahilan para tayo'y maging masama sa paningin po ng Diyos. Yung di pagpapatawad ay isang kasalanan na walang kapatawaran. Maliwanag sinabi po dito. Kaya ang sabi po dito sa pinakahuli, ganyan din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit. Amen. Ganyan din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, ang sabi ng Jesucristo. Ang di pagpapatawad ay isang kasalanan na hindi mapapatawad. Ang pagpaparusa, mga kapatid, ay isang kasalanan na tiyak din magdadala sa iyo sa kaparusahan. Dapat maging bukas ang puso po natin dito. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po dyan, para magawa mo ang isang sukatan ng pagpapala po ng Diyos, kapatid, sa buhay po natin, ang sabi ng Lord, una, magpatawad ka. Amen. Dahil yung kabutihang iyan na gagawin mo sa iyong kapwa, sa ring sukatan ng kabutihang gagawin sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri sa Diyos na buhay. Hallelujah! Ang sabi po dito sa pangalawang hari, kabanata po ay 5, nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit ninyo ginahak ang inyong kasuutan? Sa akin ninyo papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Ipinasabi nga ni Haring Joram kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karuwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal at nakabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa namay, sasalubungin niya ako, tatayo siya ng tuwid, tatawagin ang Diyos niyang si Yahweh sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinmang ilog sa Damasco tulad ng Abana at ng Parpar? Hindi ba mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro naman mas madali akong
gagaling kung doon ako maliligo. Galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipapagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis? Kaya't nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Alam po natin, si Naaman po ay hindi naman ordinaryong tao. Isa po siyang general na may karamdamang ketong. Na nung sandali na yan, nais niyang gumaling. Pero ang tanging paraan para sa gumaling ay kinakailangan niya lumapit sa propeta ng Diyos. At ang kanyang inaasahan bilang paglapit sa propeta o lingkod ng Diyos, ang propetang ito ay mananalangin. Amen. Tatawag sa kanyang Diyos, papatungan siya ng kamay para ipanalangin para po siya gumaling. Pero ang ginawa ng propetang ito ay pinalulusong siya o pinasisisid siya ng 7 beses sa ilog Jordan. Na ang sabi po ni Naaman, ba't hindi na lang sa ganitong mga ilog? Ba't sa ilog pa ng Israel ang dumi doon? Parang ilog Pasig. Bakit doon pa? Kung doon ako sisisid sa ganitong mga ilog, sabi niya dahil malinis yun, tiyak gagaling pa ako. Amen? Pero bakit doon pa? Pero nung paalalahanan siya ng kanya mga kasama, ang sabi niya, gaano lang naman yan? Pinahuhugas ka lang doon, mahirap bang gawin iyan? Diba? Nung mapag-isip-isip niya, lumusong siya ng 7 beses. Bakit siya gumaling? Ginawa niya yung sinabi. Sinunod niya yung sinabi. Na sumisid siya roon ng 7 ulit. Ang sabi po riyan, gumaling siya sa kanyang karamdaman at yung kanyang balat ay nagiging kutis sanggol. Gagaling ka na, babata ka pa. Amen. Narinig niyo po yung pagpapalang iyon? Kung ikaw ay kumukulubot na dahil sa karamdaman mo, ngayon, kapag ginawa mo ang sinabi po ng Diyos, magpatawad ka, magpakumbaba ka, amen? Kapag ginawa natin yung mga bato na dapat alisin sa buhay po natin para makadaloy sa atin ang pagpapala ng Diyos, ang sabi po riyan, gagaling ka na, babata ka pa. Amen. Ito ang nangyari kay Naaman. Sino dito gustong bumata pa? Di po ba? Pag sinabing babata ka pa, hahaba pa buhay mo. Amen. Hahaba pa buhay mo. Tataglayin mo yung kalakasan. Amen. Hindi ka mauubusan ng lakas. Tulad ng isang bata. Amen. Habang naririto ka sa Hong Kong, 100 ka na, lakas 50 ka pa rin. Ang saya ng mga mahal mo sa buhay, hindi sila maubusan ng pagpapala. Amen? Mas maganda naman kung ikaw ang dinadaluyan ng pagpapala para sa kanila. Amen? Mas maganda yung ikaw ang nakakatulong kaysa ikaw ang umaasa. Pero ang sabi po ng Diyos, kaya niyang ibigay sa atin ang kalakasang hinihingi natin, kaya niyang ibigay yung kagalingan na iyan, kaya niyang ibigay ang pagpapalang hinihiling natin kung susundin natin ang kanyang sinasabi. Amen. Handa ba kayo? May mga mensahe ba kayong natatanggap na nais ng Diyos gawin ninyo? Yung iba matagal nang sinasabi ito sa akin ng Diyos, ayaw ko lang gawin. Subukan ko kaya ngayon. Subukan mo, tapat ang Diyos.
Gawin mo, tapat ang Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako kapag ginawa mo iyan. Amen? Dito minsan, pag dito tayo sa Hong Kong minsan, kung kani-kanito tayo sumasandal. Sabi ni Lord, bitawan mo yung sinasandalan mong iyan. Sa akin ka sumandal. Amen? Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag kang matakot. Yung sinasandalan mong iyan, may limitasyon ang magagawa niyan. Lalo na kung ang ginagawa mong pagsandal sa Kanya ay hindi makatarungan sa paningin ng Diyos, hindi yan magdadala sa iyo ng tunay na pagpapala. Maraming sisirain iyan sa buhay mo. Hindi iyan pagpapala. Amen? Pero kapag sinunod mo ang sinabi ng Diyos, bitawan mo iyan, umasak at magtiwala sa akin, maniwala ka kapatid, gagawin iyan ng Diyos sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang ating Diyos. Amen? Kaya sa mga sandali na to, lahat ng inyong kahilingan, ang sabi ng Panginoong Jesus, ito yung takdang panahon. Ito ang takdang panahon. Amen. Tumayo po tayong lahat. Sabihin po natin sa ating Panginoong Jesus, Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga pag-aalinlangan mayroon sa puso ko. Patawarin niyo po ako kung ako'y nagkulang na magtiwala po sa iyo. Dalangin ko, Panginoong Jesus, dagdagan mo ang pananalig ko. Dagdagan mo ang pananalig ko. Bigyan mo ako ng tapang na gawin ang kalooban mo. Nais kong makalaya sa lahat ng kabigatan mayroon sa buhay ko. Nais kong makalaya sa magagawa ng tao sa buhay ko na aking inaasahan. Panginoong Jesus, sa iyo ngayon ako lumalapit at panghahawakan ko ang iyong pangako. Humingi kayo sa Panginoong Jesus. Kausapin niyo po siya. Mula sa taas ng mundo hanggang sa kalaliman, ako'y magtitiwala sa iyo. Sabihin man ng mundo, ako'y baliw sa iyo. Susunod pa rin ako. May pag-uusig o kamatayan man, di ako matatakot. Iniiwan ang mga pangarap ko dahil mahal kita. Panghahawakan ko mga pangako mo. Alam kong hindi ako mabibigo. Minamahal kita, sinasamba kita. Ikaw ang lahat sa akin, ako'y para sa iyo. Mula sa taas ng mundo hanggang sa kalaliman, ako'y magtitiwala sa iyo. Sabihin man ng mundo,
Sinasamba kita, ikaw ang lahat sa akin, ako'y para sa'yo. Pangahawakan ko mga pangako mo. Alam kong hindi ako mabibigo. Minamahal kita, sinasamba kita. Ikaw ang lahat sa akin, ako'y para sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin, ako'y para sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin, ako'y para sa'yo. Sabi sa awitin, sabihin man ng mundo, ako'y baliw sa'yo. Susunod pa rin ako. Susunod pa rin ako. Marami minsan mga bagay na pakinabang meron sa mundong ito na minsan kapag binitawan natin parang isang kabaliwan sa tingin ng tao. Pagpapala na, biyaya na, pakinabang na, nakakatulong na, bibitawan mo pa. Isang kabaliwan ang tingin ng mga taong hindi nakikita ang higit na magagawa ng Diyos kapag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Panginoong Jesus, nananalig po kami. Tapat ka sa iyong pangako. Tapat ka sa iyong pangako. Wala kaming ilalapit sa iyo ngayon na alam po namin, Panginoong Jesus, hindi mo magagawa. Lahat, Panginoon, magagawa mo sa buhay namin. Kaya mong ibigay ang mabubuti sa mga taong na pwede naming ilapit sa iyo ngayon. Dahil walang mahirap sa iyo. Saan dako ikaw ang Diyos naroroon. Ilapit natin sa Diyos ang mga taong nais nating ilapit sa Kanya ngayon. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos sa ama ng batang iyon at sa ina ng batang iyon, mangyayari ang hinihiling mo, umuwi ka, magaling ng iyong anak. Ipagkakalob ng Diyos ang kagalingan sa mga taong ilalapit natin sa kanila. Panginoong Jesus, inilalapit namin sa iyo ang aming kapatid, si Sister Marilo Dayuday, Panginoong Jesus. Ang kamay mo na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Ang dalangin namin ngayon, Ama, iabot mo po sa Kanya. At ngayon din, Ama, ang kinamin ang kagalingan sa oras na ito. Si Sister Leia, Panginoong Jesus, pagpalain mo, Panginoong Jesus. Patuloy bigay sa Kanya magandang kalusugan. Pagpalain niyo, Ama, si Brother Bobby, Panginoong Jesus, asawa ni Sister Cindy, Panginoong Jesus. Ang kalakasan, Ama, ipagkaloob po sa Kanya, Panginoong Jesus. Dalangin namin, O Diyos, muling maibalik ang Kanyang tinig, dakilang El Shaddai. Salamat sa biyaya ng kagalingan, Ama, at kalakasan bigay mo kay Brother Mike, dakilang El Shaddai. Salamat, dakilang El Shaddai. Abutin mo, Ama, ang bawat mga mahal sa buhay na inilalapit ng aking mga kapatid. Ang naliligaw ng landas, ibalik mo, Lord, sa matuwid na landas. Ibalik mo, Lord. Ang mga naliligaw ng pintuan, ibalik mo sa tunay na tahanan. Dalangin namin ang mga anak na suwail, maging mabuting anak. Maging karangalan ng kanilang mga magulang na nagpapakahirap sa bansa po ito.
Salamat, Panginoong Hesus. Ang kahilingan ng bawat isa, Panginoong Hesus, na lumalapit ngayon sa iyo, Ama, para sa kanilang sarili, para sa kanilang hanap buhay, ipagkaloob mo dakilang El Shaddai. Dumadalangin kami, Ama, walang imposible sa iyo. Baguhin mo ang mga amo na kanilang pinaglilingkuran. Baguhin mo, Lord. Tanglawan mo ng liwanag ang mga amo nilang may karamdaman. Pagalingin, Ama, sa kanilang karamdaman. Lahat na ito hinihiling namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At aming inaangkin dakilang El Shaddai na ito'y pinagkaloob mo na sa bawat isa po sa amin. Patuloy sila, Ama, biyayaan ng magandang kalusugan, kalakasan araw-araw. Alalahanin, Ama, at patuloy pagkaloob ang mabubuting bagay na kanilang kailangan. Habang kami naririto sa lugar ng Hong Kong, Ama, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Lagi mo kaming ingatan sa iyong banal na kalinga. Dakilang Diyos, manahan ka sa puso namin, maghari ka sa buhay namin. Salamat, dakilang El Shaddai. Salamat. Taas natin ang mga bagay na tinitaas nating kahilingan sa Panginoong Hesus. Dakilang Ama, salamat po. Narito ang aming mga kahilingan na sa aming paglapit ngayon sa trono ng iyong biyaya at habag, aming inaangkin ang lahat na ito ay pinagkaloob mo na buhat sa kayamanan mong hindi nauubos. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Salamat sa iyong lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa mga kabutihang ginagawa mong ito sa buhay namin at patuloy pang gagawin sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patungan mo ng kamay mo ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, tinugunan ng Diyos ang iyong mga kahilingan. Ano sagot niya? Amen. Amen. Papurihan natin, pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalagas, ang lukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalagas, ang lukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Manatili po tayong nakatayo at sama-sama po nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyang makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkatahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw.
ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal, kahit na anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilandin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may lahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos.